Napakagandang balita na ito mga bossing. Itong mga bagong Blue Ribbon Committee, ito ang kinakatakot nila talaga. Wala silang ibang kinakatakot kundi ito. Dahil dito sa bagong lineup ng mga Blue Ribbon Committee, chairman, vice chairman at mga members, nako. Makita nyo, walang Ping Lacson diyan, walang Tito Soto diyan. Oh, ayan, sigurado naman tayo magkakaroon na talaga ng maayos na investigasyon patungkol sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Nako po, wala na kayong lusot diyan. Maipapatawag na siguro yung mga dapat maipatawag at ito yung kinakatakot nila, kaya gusto nilang matanggal si Marcoleta, si Jinggoy, si Chis Escudero, kasuhan si Robin, kasuhan yung magkapatid na Villar, kasuhan si kung sino si Senator Bato de la Rosa at saka ito si Bongo, lahat. Sirain nila si Pia Cayetano, kaya matindi ang black propaganda against dito sa mga tao na ito dahil dito na lalabas ang kanilang maitim na mga pinaggagawa sa bayang Pilipinas, ang pinakamadilim na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sigurado tayo sa lineup na ito ay baka magkaroon na ng liwanag. Yung mga iniwasan ni Ping Lacson, yung mga iniwasan niya na maimbestigahan, ito palagay ko matapatawag na rito. At pag hindi kayo pumunta, ako po, delikado. Delikado yung may mga alam, na may papatawag dito. Kasi noong si Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee Chairman, hindi sila ipapatawag kahit na nagsalita na sa mga privilege speeches niya, sa mga interviews niya, sinabi niya na si ganito. Lahat ng mga sinabi niya, wala siya ipinatawag. Hindi natin alam kung bakit, anong naging deal nila, may naging deal ba sila, hindi natin alam. Pero ang alam natin mga bossing, at malinaw pa yan sa sikat ng araw, na may pinagtakpan ito si Ping Lacson. Huwag na siya magkunwari. Alam naman natin yun. Wala kang pinatawag. Nag-volunteer pa si Toby Chanko magpunta dyan para lang ma-interview, pero wala kang pinatawag na mga niyayak-yak noong mga kontraktor ng mga taga-DPWH na pinadala nila ng mga pera at kung sino-sino pa. Puros mga kalaban nyo lang ang inyong tinrabaho. Si Senator Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Villanueva, sila lang ang mga diniin ninyo. Noong lumabas yung mga pangalan nila sa mga sabi-sabi, ayun na, diniin nyo na. Tapos yung mga sinasabi ng mga tao mismo, kung sino yung mga sangkot, sino yung mga nanggipit sa kanila at sino yung mga nangikbak sa kanila, wala kayong imik. Ngayon, eto na. Andiyan na yung bagong Blue Ribbon Committee. Sigurado ko, yung mga pinrotektahan ni Ping Lacson na ipatawag dyan, yan sila Bersamin, sila Pangandaman, at kung sino-sino pa, yung iba pang mga tao na maraming nalalaman patungkol dito sa mga nangyaring nakawan. Ingat kayo. Baka bago pa kayo may patawag ng Blue Ribbon Committee, ipapatay na kayo. Baka lahat kayo mahulog din kayo sa bangin. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng video ngayon. Sabihin nyo lahat ng nalalaman nyo. Katulad ng ginawa ni Zaldico. Sabihin nyo na lahat ng nalalaman ninyo. Tapos record nyo na, isave nyo na, mag-save kayo ng maraming copy. Dahil sigurado ako, sa takot nila ngayon na mapatawag kayo dyan at ma-unearth kung sino-sino yung mga involved dito, maniwala kayo, papapatay kayo ng mga yan. Hindi malayang mangyari yun. Sa sobrang laki ng at stake dito, sobrang laki ng pera na ninakaw nila, hindi malabong mangyari na ipaligpit kayo ng mga yan. Kaya kung may nalalaman kayo ngayon, hindi na ito yung panahon para itago pa ninyo yun. Dahil pag kayo nangamatay at ang mga sikreto na yan ay itinago nyo sa inyong kaibot-ibuturan at hindi kayo nagsalita habang kayo humihinga pa, wala nang silbi yan. Malaya sila, kayo bangkay na. Kaya ngayon pa lang, ngayong araw na ito, nanonood ka man o mag-record ka na, ito ang mga nalalaman ko, gumawa ka na ng presentation, ito yung mga papeles, pirma, ito yung mga text. May mangyari sa akin masama, ito na ang katotohanan. Parang dead man's ang tawag dyan? Dead man's confession yan. Malakas po yan, ebidensya yan. Kasi sabi ko sa inyo, kung wala kayong tatawag ko, baka ipatawag ka. Magkita tayo, pumunta ka rito. Mayroon akong bibigyan na instruction sa'yo. Tapos pagpunta mo ron, lalagyan ka na pala ng bala sa ulo. Patay ka na. Ano na ngayon, yung nalalaman mo, wala na, kasama mo na sa hukay. Baka nga hindi ka pa matagpuan ng pamilya mo. Yung katawan mo, baka hindi pa matagpuan, baka simento yan. Katulad nung ginagawa ng mga kriminal, di ba? Nilalagay sa drum, sinisemento, tapos sinahagis sa dagat. Yung iba sinusunog, katulad nung Daser Curbito, di ba? Sinunog yung sasakyan kasama yung mga tao sa loob. Sino bang dyan? Sangkot dyan? Si Ping Lacson ba yung sangkot dyan?
Tatanong lang ha, baka pikong ka rin, katulad ka rin ni Torre. Oh, so yun ha, lahat gumawa na kayo. Oh, I'm calling on in all sa lahat ng mga ng mga sangkot dito sa flood control na to, gumawa na kayo ng mga confession ninyo tapos bago kayo magbigte. Oh, gumawa muna kayo ng confession ninyo kasi sigurado ako na pag nagsimula itong Blue Ribbon Committee na to, tapos na yan. Ano yan, mabubuksan na ang lahat ng mga dapat mabuksan at lahat ng mga pinagtakpan ni Ping Lacson, putang ina, baka nagsilayas na yan ngayon. Wala nang salot, wala nang si Ping Lacson dyan. Oo. Wala na si Ping Lacson dyan, ha? Kaya ano kayo, ito nga, ito pa nga yung isang balita na yan, Marcoleta Jinggoy Estrada named Vice Chairpersons of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations or Blue Ribbon. Patay kayo. Accountability of Public Officers. Patay ka. Acting Senate Majority Leader Joel Villanueva also announced the following as the panel's newly designated members. Ayan, yung mga malulupit na mga taga-majority ngayon. Patay na ang impeachment. Kaya nag-iiyak na ito si Ridon. Lumipis na daw yung pisngi sa kapag-aalala. Dahil mukhang hindi na talaga mai-impeach si Inday Sara because kailangan lang po ng siyam. Kailangan lang po ng siyam para para i-dismiss ang impeachment ni Inday Sara. Pero magpo-proceed yung impeachment kasi kailangan magkapahiyaan. And ready naman yung defense team ni Inday Sara para sagutin lahat ng mga kabalbalan nila. Oo, kailangan po 16 to convict. Paano abot 16? Yung 11 nila, ang yabang-yabang nila na last week Nuknukan na sila ng yabang last week. Sabi nila, baka may tumalon dyan. Baka isa lang ang kailangan dyan. Makukuha na namin, etc. etc. Hindi nga kayo makabuo ng 13. Makakabuo pa kayo 16. Makakabuo kayo 16 na boboto para ma-impeach si Inday Sara o ma-convict dyan sa impeachment court sa Senado. Takot nyo lang. Nakabantay ang buong Pilipinas, Visayas, Mindanao. Nako po, kung sino man ang senador na boboto rito, maniwala kayo. Visayas, Mindanao, wala na kayong pag-asa. Kahit makuha nyo lahat ng boto ng Luzon at wala kayong makuha ang boto sa Visayas, Mindanao, tapos ang mga maliligayang araw ninyo. Kaya ngayon ang plano nila dahil nga may hirapan sila kay Inday Sara, wag na magkaroon ng eleksyon. Kasi pag nagkaroon ng eleksyon, putang ina niya at nanalo ang ating pinakamamahal na Pangulong Inday Sara at yung susunod sa kanya, baka Duterte ulit o baka sa panahon ni Inday Sara dyan na mangyari yung constitutional reform or constitutional assembly, constituents assembly, mga ganyan. O baka magkaroon baka ma-extend pa yung kanyang pag-termino kasi sa ngayon hindi pa pwede i-extend yung termino ni Bongbong. Paano ma-extend yung termino ni Bongbong? Pinakabobong presidente yan. Pinakatangang presidente yan. Mantang sa sobrang bobo niyan, tao niya si Gadon, tao niya si Claire Castro, naging tao niya pa si Torre. Puta, ganun katanga yan. Kasi usually kapag matalino ka, magaling kang leader, mag-hire ka ng magagaling na tao Si Pangulong Duterte nung presidente siya, pinaikutan niya, pinalibutan niya yung sarili niya ng magagaling na mga tao. Magagaling na mga ASEC, USEC, mga secretary. Pinalibutan niya yung sarili niya ng mga military personnel na naging mga cabinet secretaries, kaya naging maunlad, naging successful yung kanyang gobyerno. Eto na. Pinalibutan mo ba naman yung sarili mo? Si Bongbong Marcos, tanga na siya. Pinalibutan niya pa yung sarili niya ng mga bobo na sa ropor, sa may taguan pa ng bunot, nakaupo sa tabi ng basurahan. Mga tanga talaga. O kaya ganito nangyari sa Pilipinas. O, gusto niyo i-extend? O ilagay niyo sa comment section kung gusto niyo i-extend. Yang pamumuno ni Bongbong sa loob nga ng 3-4 na taon, wala nagawa yung ulol na yan Walang ginawa yan kundi mag-inspeksyon ng mga kanal at timburnal Mamingin ng bigas. Putang ina niya, trabaho ng presidente yan. Mantangin mo, walang COVID, walang gera, walang ISIS. Tapos walang tulay na nagawa. Nang angkin ng mga tulay. Walang hiya. Puro groundbreaking. Ang ina niyan. Ang dami inutang. Ang lalaki ng mga perang pinagkukuha. Ang dami pinag-uutang. Ang laki na ng utang ng Pilipinas. Tapos wala namang resulta. Wala namang bagong eskwela. Wala namang bagong hospital. Wala namang infra. May bago ba nagbukas na highway? Yung mga ini-inaugurate niya, magaling na sa inauguration, presidente ng inauguration yan Baka lahat ng ribbon cutting ng mga magbubukas na mga karinderya dito sa Pilipinas, kunin niya ulol na yan Yung mga pinagbubukas niya ng mga inaugurate niya mga expressway exit, ay matagal nang nakaplano yan. Walang hiya ka. Dapat 2028, mapapakinabangan na natin yung subway. Putang ina, yung subway, wala na nangyari, hindi na umusad. Ganyan kaulol yan. Ngayon ang gusto nila mangyari dahil nga tinan mo wala silang nakukuhang mga
pwedeng kumandidato. Wala silang kukuha lalaban kay Inday Sara. Si Inday Sara, papetiks-petiks. Hindi pa nagsasalita si Inday niyan. Hindi pa dumidepensa si Inday masyado niyan. Pero makita mo, wala silang mahanap na pwedeng itapat kay Inday Sara. Kasi kung meron silang mahanap, ngayon pa lang, meron na sana silang kandidato na ikinakampanya. Ang tagal-tagal na nag-declare ni Inday Sara na tatakbo siya. Hanggang ngayon, wala pa silang mapili. Meron nag-iisa na gustong tumakbo, si Risa Ontiveros. Putangin na niyan. Ewan ko kung anong gusto niya, tumakbo o itakbo yung pera ng Pilipinas. O itakbo yung pera nung mga ano sa kanya, noong mga popondo sa kampanya niya at sa pagtakbo niya bilang presidente. Siya lang naman may gusto presidente. Mag-presidente ka na ng asosasyon sa subdivision nyo. Walang yaka. Ang daming mga nangyari kanina, mga bossing. Napakaraming mga nangyari kanina. Ang yabang-yabang nila na nakaraan. Kesyo ganito, ganyan. Maagaw nila ang ano. Wala nang ginawa. Buong 3 araw pa lang si Cayetano. Gusto nilang pabagsakin. Utangin na niyan. O ngayon, hindi nila napabagsak. O, inaantay itong Monday eh. O, magkakaroon na daw ng palito. Yabang-yabang ni Erwin Tulfo eh. Isa lang ang tumawid dyan. Isa lang tumawid dyan. Hindi, si Lito Lapid nga, hindi nyo pa makumbinsi. Si Lito Lapid nga mukhang kakampi na ni Marcoleta eh. Putangin na niya kapag nagkikakampi na ni Marcoleta si Lito Lapid, kapampangan man parehas sa Meke itong yung dalawang yan eh. Meke parehas mahilig sa tosino yung dalawa na yan eh. Oh, parang nga sila mag-ama eh doon sa Senado. Putangin na niyan, di sasampu na lang kayo. Sasampu na lang kayo. Tapos putangin na yung 10 na yan, yung iba re-electionist pa. Patay kayo. Paano may impeach si Inday Sara? O kaya ngayon ang usap-usapan, ang umuugong na usap-usapan, wag na kayong mag-alala. O kayo mga congressman, putang ina ninyo, yung mga pinagagawa nyo, sinayang nyo yung mga pagod ninyo. Kayo mga bumoto kay Inday Sara para ma-impeach dito sa Congress, putang ina, sinayang ninyo yung mga pagkakataon. O ngayon, nandiyan na sa Senado, mukhang hindi pa malagsisimula, putang ina, laglag na yung balikat ng mga pangit na mga taga-Congress. Putang ina niyan, mukha na sila si Man na Santa. Parang na nga eh, parang Biyernes Santo ng mga mukha nila. Hindi pa nagsisimula, parang wala na silang kapag-apag-asa. Ngayon, kaya ang plano nila, wag na kayong mag-alala, habaan natin yung termino nyo. Gawin nating 6 na taon niyang pagiging magnanakaw ninyo. Tapos itong Senado, dagdagan natin sila. Dagdagan natin, gawin nating regional para mga 50 mahigit ang mga senador. Tanginan yan. Meron na nga 24 magnanakaw eh. Dadagdagan mo pa ng panibagong 30. Yung mga congressman, gusto nila 3 taon na nga lang silang magnanakaw eh. Gusto nyo pang gawing 6 na taon. Anong gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Walang hiya na yan. Tapos ito si Bongbong, 3 taon, 4 na taon, wala nga nagawa sa Pilipinas kundi mamasyal na mamasyal, tsaka magbidyoke eh. Gusto nyo pang habaan yung termino, hindi nga natin alam kung hahaba yung buhay niyan eh. So pagdating ng Lunes, putang ina niyan, akala ko iiyak yung majorityng bago dahil makukuha sa kanila. Yung pala nag-iiyakan. Nag-iiyakan itong mga minority senators, namely Tito Soto, na putang ina yung utak parang 5 piso lang. Kasi ito si Ping Lacson na gusto na daw mag-resign, putang ina, hindi naman nagre-resign. At yung mga iba pang mga kasamahan nila dyan na mga mga sinto-sinto, yung mga tulpo ng mga walang betlog, ganyan. Ang yayabang. Tapos deny sila ng deny, walang konas, walang ganyang usapan. Putang ina, laglag sila ngayong araw. May pasabog si Amy Marcos. Sakit na sakit sila sa pasabog ni Amy Marcos. Pa-interview kaliwat kanan. Nakita nyo in-interview ng media si Chis Escudero, si Villanueva, nakita nyo, itong majority, nakita nyo in-interview? Hindi. Ang ginagawa lang nila, ambush interview lang. Tapos ang ginagawa na nga lang ni Cayetano, nagfe-Facebook live na lang siya dahil milyon-milyon yung nanonood sa Facebook live niya eh. Kasi wala naman siyang airtime dito sa mga putang ina media na ito, itong mga patay gutom na mga bayad na mga media na ito. Wala silang pakialam. Ang ini-interview nila, si Tulfo, yung mga makabayad na mga putang ina, mga amoy, mukha pa lang, amoy alimuon na eh. Mga mukhang amoy araw na mga anak pawis, mga ganyan, yung mga makakaliwa dyan sa Congress. Yan ang mga ini-interview nila paulit-ulit. Si Tulfo, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, paulit-ulit. Puta, guest na si Ping Lacson sa umaga hanggang sa gabi, guest siya. Paulit-ulit mga nagsasabi ng ulul na yan. Walang ini-interview ng mga taga-majority. Salita sila ng salita doon, magulo na ang Senado ganito, ang Senado ganyan. Tangino, wala pa isang linggo yung yung Senate President. Putya, wala na kagad credibilidad ng Senado.
Walang hiya na yan. Mas mataas na daw ang tingin ng tao sa Kongreso. Gago. Ano nangyari yun? Tangin yan, wala nga congressman na nakukulong pa dahil dyan sa flood control scandal na yun. Tapos sasabihin mo, mas mataas ang tingin sa kanila. Ayun na, si Stella Kimbo nga, taga-congress yan eh. 50 mahigit na maleta raw ang diniliver dyan. Hindi nga nagsasalita yan. Si Martin Romualdez, nung nakaraan, umamin na sa kanyang mga pagkakasala. Congress yan. Si Saldico, taga-congress yan. Umamin din sa kanilang mga sindikato dyan. Paano mo sasabihin, mas mataas ang tingin ng mga tao sa congress? Si Ping Lacson, propagandista rin ng animal eh.